Bukas sa madaling araw ay naasahang darating sa Moscow, Russia si Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kanyang pagbisita doon, inaasahang makakausap niya si President Vladimir Putin at Prime Minister Dmitry Medvedev. Mula sa Moscow, Russia, ito ang balita ni Victor Cosare, live. Yes, Victor. Monica, pasado alas 10 ng gabi oras dito sa Russia, alas 3 naman yan na madaling araw dyan sa Pilipinas. Inaasahang dadating na dito si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang 4 na araw na official visit. Walang opisyal na lakad ang Pangulo bukas, subalit puno ang schedule nito mula Miyerkules hanggang Biyernes. Sa May 24, magpupulong si Pangulong Duterte at Russian Prime Minister Dmitry Medvedev kung saan pag-uusapan ang ilang aspeto ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa at isa na rito ang sa ekonomiya. Samantala, bibigyan ng honorary doctorate degree ng Moscow State Institute of Internal Relations si Pangulong Duterte. Nakatakda ding magsalita ang Pangulo sa harap ng Moscow State Institute of International Relations kung saan matatalakay nito ang pagsusulong ng Pilipinas ng independent foreign policy at ang kanyang mga suwestyon kung paano makakamit ang peace and security sa Asia-Pacific region. Kinabukasan naman, May 25, magpupulong si Pangulong Duterte at Russian President Vladimir Putin para talakayin ang magiging pagtutulungan ng Russia at Pilipinas sa aspetong politikal, defense at military. Sasaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa ilang kasunduan gaya ng Treaty on Extradition, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Memorandum of Understanding para sa pagtutulungan ng National Security Councils ng dalawang bansa at kasunduan pagdating sa defense at military and technical cooperation. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakapaloob sa military cooperation ang posibilidad ng pagbili ng Pilipinas ng mga armas sa Russia. Kinagabihan naman makakaharap ng Pangulo ang Filipino community sa Russia. May 5,000 Pilipino ang naririto sa Russia at 75% sa kanila ang bumoto kay Pangulong Duterte noong nakaraang halalan. Nakalinya din sa lakad ng Pangulo ang pagpunta sa St. Petersburg kung saan inaasahang bibisita ito sa isang military shipyard at sa isang business forum. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, kasama sa delegasyon ng Pangulo ang grupo ng mga negosyante sa Pilipinas na makakaharap ang mga businessman ng Russia upang pag-usapan ang mga oportunidad ng pamumuhunan sa ating bansa. Mahigit sa 40 taon na ang bilateral relations ng Pilipinas at Russia, pero ayon sa kagawaran, sa nagdaang panahon, tila wala itong paglago at parang nagsisimula pa lamang. Nitong 2016, nasa $49 million lang ang halaga ng produkto na nai-export ng Pilipinas sa Russia at nasa 38,000 Russian nationals lamang ang bumisita sa bansa na mababa kung ikukumpara sa ibang Asian countries. Monica, malaki ang tiwala ng Department of Foreign Affairs na ang pagbisitang ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia ay magpapabuti lalo ng relasyon ng Pilipinas at Russia. Monica? Victor, isang katanungan lamang, mapag-uusapan ba sa official visit na ito ang issue sa Philippine rice? Pakiulit, Monica. Victor, mapag-uusapan ba sa official visit na ito ni Pangulong Duterte ang issue sa Philippine rice? So far, Monica, doon sa mga ibinigay sa ating impormasyon ng Department of Foreign Affairs nung nagkaroon sila ng briefing, hindi nabanggit yan. Ang natalakay lamang nila, medyo broad yung binanggit nila sa pag-uusap ni Pangulong Duterte at ni Prime Minister Medvedev. Pag-uusapan yung ilang mga aspeto ng magiging kooperasyon ng Pilipinas at Russia. Isang punto doon yung sa aspeto ng ekonomiya. Doon naman sa meeting nitong si President Duterte at saka si President Putin, pag-uusapan naman yung aspetong kooperasyong politikal, kooperasyong defense, military at saka sa security. Pero mabanggit ko lang din, 2 beses magpupulong si President Duterte at saka si President Vladimir Putin. Meron yung extended bilateral meeting at meron namang isang maliit na meeting lang na medyo personal para sa kanilang dalawa na pag-uusap ang mangyayaring, Monica. Alright, patuloy kami makikipag-ugnayan para sa iba pang update. Victor Cosare, live mula sa Moscow, Russia.